Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, situationship. Sineseryoso mo? Kaya kung ready ka na pare, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 down. By the time na nire-record natin itong video na to, sold out ang Seduce at Bad Boy Trinity natin. No? So, maraming salamat sa mga bumili pare, pero nagkakaroon na tayo ng mga stock. So, hintay-hintay lang tayo sa hintay-hintay lang kayo sa announcement natin. So, makikita nyo naman yan sa mga shops natin agad, no? Yeah, available yung 4Play at Climax. So, go ahead, check it out bago kayo maubusan. Merong isang tropa tayo na nag-chat sa atin. Okay, so may mga issue kayo pare na gusto nyong pag-usapan natin, gusto nyong mahingi yung advice ko, opinion ko, send nyo sa Facebook ko, binabasa ko yan. Alright, and then understood na yun, gagawa na natin yan. At safe naman yung information ninyo, wala tayong ilalagay na pangalan. Okay? Tsaka mga specifics. Hi, Kuya Josh. No? I'd really love to hear your honest perspective on this. I'm currently in a situation with someone I genuinely care about. Nako. Umpisa pa lang pare, meron na kagad akong sablay na nakita pare. Situationship pare, again, hindi to official. Okay? Kumbaga itong situationship is the new term for MU. Okay? MU situationship, pareho lang to. So ibig sabihin, wala kayong hindi to official relationship. So pagka nandito tayo sa hindi official na relationship pare, dito ngayon mag-a-apply yung game natin, which is yung Tagalog ng game, is yung laruin mo lang. Game lang. Hindi ibig sabihin na paglaruan yung babae, kundi test the waters. So pag nagte-test the waters tayo sa relationship, hindi magi-invest ng feelings, okay? Don't take it seriously, just have fun. Okay? But you know, sabi mo dito, I genuinely care about. So, nagki-care ka na pare. So, nagpuput ka na ng feelings. So, dito pa lang, pwede ka nang mag-fail, bro. Okay? So, tignan natin. We're both senior high school valedictorians. Nice. Okay? So, we're both busy chasing our goals. No? From the start, I made it clear. I'm an understanding person. Sabi ko to her. All I can ask is honesty. If she's busy, not in the mood to talk, or just needs space, I'll respect it. I understand that life gets demanding, especially when you're passionate about your future. Well, maganda yung ginawa mo that meron ka agad boundaries. But, yung boundaries mo hindi nag-a-apply sa isang relationship na hindi official. Okay? Situationship, MU, wala kang... Okay, pwede kang gumawa ng boundaries dyan. Okay? Pwede kang gumawa ng boundaries dyan. Wala namang pipigil sa'yo. Pero, walang obligasyon yung babae na sundin yung demands mo. Okay? Wala rin... At vice versa. Wala rin siyang karapatan na mag-demand sa'yo because nasa situationship lang, MU lang kayo niyan, bro. So, tignan natin kung gagana ba yung boundaries mo, pare. But lately, it's been getting painful. We mostly talk properly at night, but even then, she often says she's too tired or needs to sleep early. Then I found out from my childhood friend who's friends with her ML account, so Mobile Legend. Nagugulat ako, uso pa pala Mobile Legend ngayon, no? That she actually stays up playing until 2 a.m. with her group. Si girl naglalaro patago kasama ng mga kaibigan niya, pero ang paalam kay tropa natutulog. Okay? It hit harder because I had no idea she was playing with other people. She always told me it was just her siblings. Out of curiosity and honestly pain, I made a dummy account for her loyalty test. She accepted the request instantly and even replied at the same time. She told me she was going to sleep. Nag-accept doon sa friend request sa ML at ang bilis din ni girl na magpaalam na matutulog na siya doon sa lalaki.
She even told the dummy account, ito daw sabi ng girl doon sa dummy account na ginawa niya, maybe ikaw yung nakalaro ko sa ML kasi panay bro tawag mo. What hurt even more is that she sometimes tells me about strangers who message her. Parang nagsusumbong siya. Pero that time, hindi siya nagsumbong na may nag-chat sa kanya. Totoo nga yata yung sabi sa isang FB post na isusumbong niya lang yan sa'yo pag hindi niya type. And parang ganun nga. So ganun, nagtatanong ako. Well, pare, itong ugali nila na nagsusumbong ng may pumuporma sa kanila is a shit test. Okay, tatandaan nyo yan. Shit test yan. Tinitignan ng babae kung ano yung magiging reaction mo kung sakaling kung may nagpupursue sa kanila. And lagi kong sinasabi sa inyo, every time na nagsasabi yung babae na may nagpupursue sa kanila, ang maling move na gagawin ng lalaki is ang bakuran na yung babae. Magiging desperate ngayon yung lalaki. So pag yun ang pinakita mo, nagiging desperate ka lalo dahil may pumuporma sa kanila. Ang message na pumapasok sa utak nila ay, baliw sa akin tong lalaki na to. Takot siyang mawala ako sa kanya. Matitake for granted ka na niya. Yun yung mga test nila para malaman nila kung magre-relax na ba sila. Once na nag-relax na yung babae, wala na. Take for granted na ang sunod nun. Kaya lagi ko sasabihin sa inyo, pag merong pumuporma sa kanila, sinasabi nila sa inyo, tablayin nyo kaagad. Sabihin mo, ay ganun ba? Cute ah. Gusto mo bigay kita ron? Para masabi mo sa kanya na para ang pumasok sa isip nila grabe tong lalaki na to, parang hindi siya takot na mawala ako ah. Ano kaya kailangan kong gawin para matakot siya? So, di ba? Napabaliktad nyo ngayon yung dynamics. Di ba? So, huwag kayong ma-desperate, huwag nyo silang bantayan, tablahin nyo. So ito, what hurt even more is that she even tells me about strangers who message her. Pero that time, hindi siya nagsumbong na may nag-chat sa kanya. Ano yun? Totoo nga yata yung sabi sa isang FB na isusumbong niya na pag hindi niya type. And parang ganun nga. So ngayon, nagtatanong ako, is honesty selective lang ba? No? Pinipili lang kung kailan sasabihin. Diba? Yun na yun, pare. Sinagot ko na yun. No? Shit test lang yan. At kung ganun ba, dapat ang tapat sa isang relasyon o kahit situationship? Sa situationship, pare, kailangan talaga ma-practice nyo kahit anong relationship ang maging tapat. But hindi mo nga kailangan, wala siyang obligasyon na maging tapat sa'yo. Kasi hindi nga kayo official. Wala siyang kumbaga takot eh. Diba? Walang takot. So, kahit anong gawin mo dyan bro, as long as nasa situationship lang kayo, hindi kayo official, gagawin ng babae ang gusto niya. Lalo pa may freedom sila dito. Kung minsan nga sa relationship, di ba? Hindi makontrol ng boyfriend yung babae, what more pa kaya sa situationship lang. Di ba? Wala kang karapatan mag-demand dito, pre. Di ba? So, I never stop her from doing anything. Yan ang mali mo, pre. I gave her freedom to live her life. I just asked her to be truthful. Again, hindi na nagmi-make sense to, pare. Okay? So, but what she doesn't realize is that even someone deeply understanding gets emotionally exhausted. Nauubos din. I've been loyal and even when I didn't have to be. You didn't have to be in the first place, pare. Okay? Kasi sineryoso mo yung situationship lang. Okay? Tignan mo, nalugi ka tuloy. Nalugi ka tuloy sa sitwasyon mo. Ikaw yung nagseseryoso sa isang situationship, samantalang yung babae, hindi naman sineseryoso. Mas alam ng babae yung game eh. Sa totoo lang, bro. Mas may game talaga ang babae. Yung sabi ko sa inyo, kailangan natin mag-adjust. We have to play their game because mas alam ng babae ang game eh. Tayo wala eh. Ito ang normal, itong ginawa mo pare, ito ang normal reaction ng lalaki. Kung hindi mag-a-adapt ng game pare. Ikaw ang sumeryoso, si girl hindi. Talo ka. I've been loyal even when I didn't have to be. I turned down people because I was already emotionally committed to her. Oh. Oh, di ba pre?
ikaw na ang may mali dito. Naging committed ka sa isang situationship. Kung gusto mo mag-commit sa kanya, kailangan in-official mo yung relationship ninyo by sealing the deal, pare. Flirt, date, seduce. I-date mo, i-seduce mo. Kailangan maghalikan na kayo niyan. Para yung babae na yung maghabol ng label sa'yo. That way, magiging official na kayo. Or kung hanggat hindi pa yung babae, hanggat hindi pa nanghingi ng label yung babae sa'yo, after mong gawin yung flirt, date, seduce, di wag. Nandun tayo sa mindset na or sa game natin na just test the waters na lang. Okay? But I'm starting to feel like I'm the one only taking this seriously. Yeah. Yun na yun, pare. So what I want to ask you, Kuya Josh, is it better to know the truth even when it hurts or to stay unaware and avoid the pain? So, again pare, you don't have to know the truth kung nilaro mo lang tong sitwasyon na to eh. Diba? Wala ka na dapat pakailam dito. Diba? Nasa situationship ka eh. Wala eh. Diba? So, again, hindi mo naman tumali. It's just that hindi mo pa alam yung game. Again, nag-message ka sa akin and nababasa ko sa chat mo na bago ka pa lang dito sa community natin, but dahil dito, welcome. No, you have to adapt this. Again, bro, masyado kang nagseryoso sa relasyon na to. Okay, na dapat hindi. Okay? Should I still hold on to something just because I hope it would be real one day? Again, anong hinuhold mo? What's the reason bakit you have to hold on to something? Wala nga kayong something. Situationship is nothing, pare. Baka nga, ikaw lang ang nag-assume ng situationship nyo eh. Si girl, hindi naman eh. Diba? Para sa kanya, friends lang kayo. Because usually, yung sinabi mo kanina na parang boundaries mo, pang friends lang din naman to eh. Pwedeng gawin ng friends to. Yung be honest to me, yung mga ganyan. Pwedeng pang friends yan eh. Diba? Wala kayong something, bro. Okay? And honestly, is it already micro-cheating or am I just being too loyal for a situationship? Natumpak mo, pre. Ang galing mo. Di ba? Yan. Tama. You're just being too loyal sa isang situationship na dapat hindi. Okay, bro? So, again, this is a lesson to our homies out there, mga tropa natin dyan na nanonood, no? Again, situationship, MU is fun. Fun yan, pare. Okay? Fun yan kung alam mo paano i-handle yan. But, kung siseryosohin nyo yung mga situationship na yan, talo ka, pre. Talo ka. Kasi, again, alam ng babae yan eh. Gusto nga nila yan eh. Kasi, pwede sila magpaka-hoe kahit merong loyal na lalaki sa kanila na may sasalo ng mga traumas nila at ikaw yun. Gusto nila yan kasi walang magde-demand sa kanila eh. Oh. Kaya tumataas ang mga body count ng mga yan kasi laganap na rin ng situationship eh, yung MU na yan eh. Mutual understanding na yan. Oh. So knowing that, seryosohin mo pa ba yung babae? Hindi na, pre. Once na maging situationship na kayo, maging FUBU kayo. Like yung video natin last time, FUBU, about sa FUBU. Hindi na dapat para seryosohin yung babae, bro. Di ba? Just take it as it is. Kasi again, lagi tayong talo dyan, pre. Lagi tayong talo. Pag ikaw ang nag-invest ng feelings, ikaw ang nagseryoso, lagi tayong talo. Kasi nga, bro, ganito yan eh. Kaya lagi tayong talo pag tayo nag-invest ng feelings. Kasi most of the time, hindi naman tayo yung nilalapitan ng babae. Tayo kasi yung nag-e-effort na lumapit sa babae. Now, dahil tamad din tayo mag-approach ng ibang babae, nauuwi lagi yung sitwasyon sa kung sino yung kausap natin, yun lang at yun ang kakausapin natin. Ilugi nga tayo sa babae. Yung babae, pre, lalo na pag chicks yan, maraming lumalapit dyan eh. Hindi na kailangan mahirapan eh. Oh. So, ang nangyayari ngayon,
Kung yung babae kaya maging mag-situationship ng madali dahil nga maraming lumalapit sa kanila, yung mga lalaki naman na lumapit sa kanila, akala nila, sila lang din yung kinakausap, sila yung mga nagseryoso. So, kayong mga lalaki na pumayag sa situationship, kayo yung nagsiseryoso. Isa lang yung kinakausap nyo, samantalang yung babae, marami. I-consider nyo yan as fubo lang. Okay? Walang seryosohan dito, o no commitment, for fun lang. Ayun pa eh. Di ba? Again, pag nasa for fun na relationship kayo, wala, maging fun ka din. Di ba? Eh, ang nangyari sa'yo, bro, tinitrato mo na siyang girlfriend na hindi pa naman kayo official. Oh. Nawala rin yung fun. Eh, why not? Ikaw ang makipaglaro sa kanya. Baka naman kasi seryoso ka naman masyado sa academics mo. Hindi yun masama, but girls just wanna have fun. Ito lagi yung tatandaan. Babae is all about fun. Kaya nga gusto nila ng bad boy. Because bad boy is fun. Pero hindi naman talaga gusto nila bad boy. It's just that bad boy kadalasan ang nagpo-project ng fun personalities. Exciting. Nasa senior high school ka pa lang, bro. Dapat nga, fun ka pa dyan eh. Fun pa lang yung inisip mo dyan, bro. Okay? Just have fun, pare. Ano masasabi nyo, bro? Leave a comment down below, pare. Okay? Agree ba kayo? Hindi? Well, go ahead. Alright? So, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.